Marco, what are you doing? Tanong ng kanyang ina, nagulat. I am simply cleaning up your mess. Tiningnan ni Marco ang mga numeros at seke. Pagkatapos, sa harap ng kanyang ina, sa harap ni ina, at sa harap ng kanyang mga anak, pinunit niya ito sa gitna. At muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito na nilipad ng hangin. Hindi sila gulo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Humarap siya sa kanyang ina sa unang pagkakataon. Ang lalaking laging sumusunod, ang tagapagmanang laging yumuyuko, ay wala na. They are not a mess to be cleaned up. Tumingin siya kay ina at sa dalawang bata na nakasilip sa likod nito. Sila ang pamilya ko. Ang mukha ni Doña Victoria ay nagpakita ng isang emosyong bihirang makita dito, pagkagabi. Tumingin ito mula kay Marco patungo kay ina at sa huli sa mga bata. Sa isang iglap, tila tumanda ito ng 10 taon. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tumalikod ito, pumasok sa kanyang kotse, at umalis ng walang paalam. Ang itim na Mercedes ay nag-iwan ng alikabok sa daan. Nang mawala na ang sasakyan, isang mabigat na katahimikan ang pumalit. Tanging ang tunog ng hangin at ang malayong alon mula sa dagat ang maririnig. Naiwan silang 3, 4, kasama ang batang si Lito na sumilip na rin. Nakatitig lang si ina kay Marco, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang lalaking sumuko sa kanya 5 taon na ang nakalipas ay siya ngayong tumayo at ipinagtanggol siya. Ang kanyang puso ay naghahalo-halo sa gulat, pasasalamat, at isang matagal ng sakit na ayaw pa ring umalis. Lumingon si Marco sa kanya. Ang maskara ng sisi ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking puno ng pagsisisi, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng mga salitang hindi pa niya kayang bigkasin. Lito, Lando, sabi niya sa malumanay na boses na halos hindi pa naririnig ni ina mula sa kanya, pumasok muna kayo sa loob. May pag-uusapan lang kami ng mama ninyo. Nagkatinginan ang kambal, pagkatapos ay tumingin kay ina, humihingi ng pahintulot. Dahan-dahan tumango si ina. Agad namang pumasok ang dalawa, ngunit alam niyang nakikinig sila mula sa siwang ng bintana. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Si Marco ang unang bumasag dito. Inapatawad, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Sa 5 taon na pinabayaan ko kayo. Naging duwag ako. Naging makasarili. At habang buhay kong pagsisisihan iyon. Nakatitig lang si ina, pinakikinggan ang bawat salita, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Ngunit wala siyang nakita. Tanging ang hubad na katotohanan sa mga mata nito. Bakit ngayon lang, Marco? Mahina niyang tanong, ang tanong na 5 taon niyang itinago sa kanyang puso. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Dahil ngayon lang ako nagising, sagot nito, lumapit ng isang hakbang. Sa loob ng 5 taon, akala ko ang kalayaan ang kailangan ko. Akala ko ang paglimot sa iyo at sa nakaraan ang sagot. Itinayo ko ang isang buhay na akala ko perpekto. Pero sa loob, guwang na guwang ako. At nang makita ko sila nang makita ko ang mga anak natin doon ko lang naintindihan kung ano talaga ang nawala sa akin. Naramdaman ni ina ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimula ng gumuho, piraso bawat piraso. Patawarin mo ako, ina, ulit ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo ang lahat. Alam kong imposible iyon. Hinihiling ko lang ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na nagbago na ako. Isang pagkakataon para maging ama sa ating mga anak. At kung papayag ka isang pagkakataon para maging asawa na nararapat sa iyo. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon, pag-asa. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at naglakad patungo sa dalampasigan sa likod ng kanilang bahay. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Sumunod si Marco sa kanya, nagbibigay ng espasyo, naghihintay. Umupo si ina sa buhanginan, niyakap ang kanyang mga tuhod. Si Marco ay umupo rin sa di kalayuan. Mahal kita, ina, sabi ni Marco pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ngayon ko lang ito natutunan. Ngayon ko lang naintindihan.
Hindi ito tulad ng inakala kong pagmamahal ko kay Clara, na isa lang palang ilusyon. Ito totoo ito. Nakita ko ang lakas mo. Nakita ko ang pagmamahal mo sa mga anak natin. At minahal kita dahil doon. Minahal kita dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung sino ang gusto kong maging ka. Lumingon si ina sa kanya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang pag-amin na iyon, ang katotohanang iyon, ang siyang tuluyang nagpaguho sa lahat ng kanyang depensa. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kabila ng lahat ng sakit, hindi kailanman nawala ang pagmamahal niya para dito. Nagtago lang ito, naghihintay. Tumayo siya. Tumayo rin si Marco. Kailangan mong patunayan yan, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi sa salita. Sa gawa. Isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Gagawin ko. Bawat araw ng buhay ko, papatunayan ko sa iyo at sa kanila. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Hindi siya umuwi sa Maynila. Nanatili siya sa maliit na inn sa bayan. Araw-araw, nandoon siya. Hindi bilang isang kundi bilang isang ama na sumusubok matuto. Tinulungan niya si ina sa karinderya, nagbubuhat ng mga sako ng bigas, naghuhugas ng mga plato, mga gawaing hindi niya kailanman inakalang gagawin. Ngunit ginawa niya ito ng may ngiti. Ang pinakamahalaga, nandoon siya para sa kambal. Tinuruan niya silang magbisikleta. Nagbasa siya sa kanila ng mga kwento bago matulog. Pinakinggan niya ang kanilang mga pangarap. Unti-unti, ang kisser na tawag sa kanya ng mga bata ay naging papa. Isang umaga, isang buwan pagkatapos ng pagdating niya, ginising ni Marco si ina at ang kambal bago pa man sumikat ang araw. Dinala niya sila sa dalampasigan. Ang langit ay nagsisimula palang magkulay rosas. Sa harap ng kanyang dalawang anak, muling lumuhod si Marco sa harap ni ina. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pilitan. Walang obligasyon. Walang Doña Victoria na nanonood. Kinuha niya ang kamay ni ina. Celestina Reyes, sabi niya, tinitingnan siya ng diretso sa mga mata, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. 5 taon na ang nakalipas, tinanong kita kung papakasalan mo ako. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko dahil ginawa ko iyon sa maling dahilan. Ngayon, gusto kong itama ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pakakasalan mo ba akong muli? This time, for real. This time, for love. This time, for us. Si Lito at Lando ay tumakbo at niyakap ang mga binti nilang dalawa. Say yes, Mama. Please. Tumingin si ina kay Marco at sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Ang kanilang kinabukasan. Sa mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, mga luha na ngayon ay dahil sa purong kaligayahan, tumango siya. Bulong niya. Marco. Isinuot ni Marco ang isang simpleng singsing sa kanyang daliri, isang singsing na siya mismo ang pumili, hindi ang kanyang ina. At habang sumisikat ang araw sa kanilang harapan, nagyakapan silang apat. Isang sirang pamilya na muling nabuo. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy at naging mas matatag. Hindi na sila bumalik sa Maynila. Pinili nilang manatili sa San Mateo, sa simpleng buhay na kanilang itinayo. Ang De Villa Group ay maaari pa ring pamahalaan ni Marco mula sa malayo, ngunit ang kanyang prioridad ay nagbago na. Ang kanyang kaharian ay hindi na ang mga toreng salamin ng Makati, kundi ang maliit na bahay sa tabi ng dagat, kung saan ang tawa ng kanyang mga anak at ang pagmamahal ng kanyang asawa ang kanyang pinakamalaking yaman. Nagsimula ang kanilang kwento sa 2 guhit at isang singsing na simbolo ng pagkakamali. At nagtatapos ito sa pagsikat ng araw, isang pangako ng pangalawang pagkakataon, isang patunay na ang tunay na pag-ibig, kahit gaano pa katagal maghintay, ay palaging nakakahanap ng daan pauwi. At sa pangalawang pagsikat ng araw, dito nagtatapos ang kwento ni Ina at Marco. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na dinamayan sina Ina at Marco sa kanilang masalimuot na paglalakbay, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang bawat bighati, bawat pag-aalinlangan at bawat kislap ng pag-asa. Isang karangalan para sa akin na bigyang buhay ang kanilang mga damdamin, na maipadama sa inyo ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang tagumpay.
Ang kwento nila ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit ito ay isang pintuan patungo sa kapayapaan, hindi lamang para sa pinatatawad, kundi higit sa lahat, para sa nagpapatawad. Ipinakita rin nila sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang simpleng damdamin, kundi isang desisyon. Isang pangako na manatili, na lumaban, at na bumangon ng magkasama mula sa mga pagkakamali ng kahapon. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pangako ng pangalawang pagsikat ng araw. Laging may pagkakataong magsimulang muli. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay na ito? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong nararamdaman. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. 2 pink na linya. Hindi pag-asa ang dala ng mga iyon, kundi isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Ina ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang maliit na plastik na bagay na wari ihumahatol sa buo niyang pagkatao. Ang puting sahig ng banyo ay tila naging yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa galak, kundi sa matinding kaba na halos hindi niya kayang huminga. Hindi ito maaari hindi sa ganitong paraan. Isinandal niya ang noo sa malamig na pinto ng banyo, ipinikit ng mariin ang mga mata. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Marco de Villa. Ang mga mata nitong seryoso, ang panga nitong matigas, ang mga labi nitong bihirang umiti sa kanya. Si Marco. Ang lalaking matagal na niyang itinatangi sa lihim, ang lalaking pag-aari ng kanyang nakatatandang kapatid na si Clara. At ngayon, ang lalaking ama ng dinadala niya. Isang katok sa pinto ang pumunit sa kanyang nagkakagulong isipan. Ina, anak. Pinapatawag na kayo ni Don Ricardo sa sala. Nariyan na ang mga de Villa. Boses iyon ng kanilang matagal ng kasambahay, si Manang Flora. Sa tinig nito, may bahid ng pag-aapura at pag-aalala. Napalunok si Ina. Ang mga de Villa. Ang ibig sabihin, narito si Marco. Narito ang ina nitong si Doña Victoria. Napatingin siyang muli sa pregnancy test na nasa kanyang kamay. Sa isang iglap, kailangan niyang itago ang katotohanan ito, ang bunga ng isang gabing puno ng pagkakamali at kahihiyan. Mabilis niyang binalot iyon sa tissue at ibinaon sa pinakailalim ng basurahan, na para bang sa pagtatagong iyon ay mabubura rin ang katotohanan. Pagbukas niya ng pinto, isang pilit na ngiti ang isinalubong niya kay Manang Flora. Susunod na po ako, Manang. Ang sala ng mansyon ng mga Reyes sa Negros ay malawak at puno ng mga antigong kasangkapan, ngunit sa mga sandaling iyon, para itong isang kulungan na unti-unting lumiliit. Ang hangin ay mabigat sa formalidad at tensyon. Nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan si Doña Victoria de Villa, ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mamahaling damit ay walang gusot, at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. Sa tabi nito ay ang asawa, si Don Alejandro, na tahimik lamang. Ang kanyang ama, si Don Ricardo Reyes, ay nakayuko ng bahagya, isang senyales ng pagkabahala at marahil kahihiyan. Ang kanilang pamilya, bagamat may pangalan, ay matagal nang dumaranas ng paghihirap sa pananalapi. Ang mga de Villa naman ay nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi masukat ng distansya ng mga upuan, kundi ng kapangyarihan at yaman. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Marco. Nakasuot ito ng isang formal na barong, ngunit ang higpit ng kanyang panga at ang blangkong ekspresyon sa kanyang mga mata ay nagsasabing napipilitan lamang siya. Hindi siya tumingin kay Ina. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang punto sa dingding na para bang mas gugustuhin pa niyang mapunta sa kahit saang lugar kaysa roon. Celestina, nagsalita si Doña Victoria, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng anumang emosyon. Ginagamit niya ang buo niyang pangalan kapag seryoso ang usapan. Alam na nating lahat kung bakit tayo naririto. Hindi na natin kailangang paligoy-liguyin pa ang mga bagay-bagay. May isang kahihiyang kailangang itama. May isang reputasyong kailangang pangalagaan. Bawat salita ay parang isang sampal. Napayuko si Ina, naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan, iyon ang tingin nila sa kanya. Iyon ang tingin nila sa magiging anak nila. Nagpatuloy ang Donya. Nagkasundo na ang aming mga pamilya.
Ang tanging solusyon para rito ay ang kasal. Tumingin ito kay Marco, isang tingin na puno ng utos. Marco. Parang isang robot na kumilos si Marco. Lumapit ito sa gitna ng sala, huminto sa harap ni Ina. Sa wakas ay nagtama ang kanilang mga mata, ngunit ang nakita ni Ina sa mga iyon ay hindi pagmamahal o kahit pagsisisi man lang. Nakita niya ang isang malamig na pagtanggi, isang galit na hindi masabi. Patawarin mo ako, gusto niyang isigaw. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumuhod si Marco sa isang tuhod. Hindi ito isang romantikong kilos, ito ay isang formalidad, isang obligasyon. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon na pelus. Binuksan niya ito at tumambad ang isang diamanting singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa aran niya. Kumikinang ito ng napakaganda, ngunit sa paningin ni Ina, ito ang pinakamalamig na bagay na nakita niya. Celestina Reyes, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mekanikal at walang buhay. Will you marry me? Walang tanong sa kanyang tono. Iyon ay isang pahayag. Isang utos. Isang sentensya. Naramdaman ni Ina ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang nag-uutos na tingin ni Doña Victoria. Ang nagmamakaawang tingin ng kanyang ama. At ang walang emosyong tingin ni Marco. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Para sa pamilya. Para sa pangalan. At para sa batang nasa sinapupunan niya na walang kamalay-malay sa lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Sa nanginginig na tinig, sumagot siya. Yes. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Malamig ang metal, kasimlamig ng kanyang mga kamay. Mabilis siyang tumayo, ni hindi siya tinulungang makabangon mula sa pagkakayuko. Bumalik siya sa kanyang kinatatayuan kanina, na para bang wala lang nangyari. Natapos na ang palabas. Ang kasal ay isinagawa makalipas lamang ang 3 araw. Mabilis. Tahimik. Walang imbitasyon. Walang selebrasyon. Tanging ang 2 pamilya at ang huwes ang naroroon. Ang isinuot ni Ina ay isang simpleng puting bestida na tila isang uniforme ng pagsuko. Habang isinasagawa ang seremonya, naririnig niya ang mahihinang bulungan ng mga pinsan ni Marco na pilit na pinapunta. Naramdaman niya ang mga matang puno ng awa at panghusga. I now pronounce you, man and wife, sabi ng huwes. Walang halik na naganap. Isang magalang na pagtangulang mula kay Marco. At iyon na iyon. Opisyal na siyang si Imbrek Celestina de Villa. Ngunit sa puso niya, mas naramdaman pa niyang isa siyang estranghero. Ang kanilang honeymoon ay ginanap sa pinakamahal na suite ng isang hotel sa Maynila, isang regalo mula sa mga de Villa. Ang silid ay napakalaki at napakagara. May mga rosas sa mesa, syampag na nakababad sa yelo, at isang kama na kasing laki ng isang maliit na kwarto. Ngunit ang karangyaan ay nagmistulang isang insulto. Dahil ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas malawak pa kaysa sa buong suite. Pagkapasok nila sa silid, agad na tinanggal ni Marco ang kanyang coat at itinapon sa isang silya. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papunta sa minibar at nagsali ng alak sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagukan. Nagsalin siyang muli. Nakatayo lang si Ina malapit sa pinto, hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Ang bigat ng kanyang bestida ay parang pabigat sa kanyang mga balikat. Magpapalit lang ako, mahina niyang sabi, para lang basagin ang nakabibinging katahimikan. Pumunta siya sa banyo at doon nagtagal. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod at malungkot. Ito ba ang pinangarap niya? Ang makasama ang lalaking mahal niya, ngunit sa ganitong paraan. Na para siyang isang parusa. Paglabas niya, suot ang isang simpleng pantulog, nakita niyang nakahiga na si Marco. Ngunit hindi sa kama. Nakahiga siya sa mahabang sofa, nakatalikod sa kanya, at may hawak pa ring baso ng alak. Isang unan at kumot mula sa aparador ang kinuha niya para sa sarili. Naramdaman ni Ina ang huling piraso ng kanyang puso na nadurog. Ni hindi man lang siya kayang tingnan nito. Ni hindi man lang siya kayang kausapin. Isang malinaw na mensahe ng pagtanggi. Pinatay niya ang ilaw at humiga sa malawak at malamig na kama. Mag-isa. Niyakap niya ang kanyang sarili,
pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa dilim, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pag-inom ni Marco at ang sarili niyang basag na paghinga. Ilang oras ang lumipas. Akala ni Ina ay tulog na siya nang may marinig siyang isang salita mula sa sofa. Isang bulong na dala ng kalasingan, puno ng pagnanasa at sakit. Clara D. Isang pangalan. Ang pangalan ng kanyang kapatid. Sa pagkarinig sa pangalang iyon, gumuho ang lahat ng depensang itinatayo ni Ina. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Tahimik siyang umiyak sa dilim. Napagtanto niya ang buong katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ikinasal siya sa isang lalaki, ngunit ang puso, kaluluwa, at bawat panaginip nito ay pag-aari ng iba. At ang iba na iyon ay ang sarili niyang kapatid. Ito ang kanyang magiging buhay. Isang walang hanggang gabi sa isang malawak at malamig na kama, habang ang lalaking nasa tabi niya ay nananaginip ng ibang babae. Ang umaga sa mansyon ng mga De Villa ay palaging nagsisimula sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi, isang katahimikang sumasakal. Para kay Marco De Villa, ang katahimikang iyon ay may pangalan, Celestina. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamisang gawa sa Nara, hawak ang isang business newspaper na hindi naman talaga niya binabasa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga letra, ngunit ang isip niya ay nasa babaeng nasa kabilang dulo ng lamesa. Si Ina. Ang kanyang asawa. Ang salitang iyon ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig, kasimpait ng itim na kapeng unti-unti niyang iniinom. Good morning, Marco, bati nito sa mahinang boses. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang dyaryo ng bahagya, sapat lang para makita ito sa gilid ng kanyang mga mata. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ang buhok ay nakapusod ng maayos. Mukha itong maamo. At iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Ang kaamuang iyon. Ang katahimikang iyon. Para bang siya ang biktima sa buong sitwasyong ito. Siya ang biktima. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa isip ni Marco. Ako ang nakakulong dito. Ako ang itinali sa isang kasalanang hindi ko ginusto. Sir, kape po, tanong ng isang kasambahay, inilalapit ang takure. Okay na ito, Yaya, sagot niya, mas may init pa sa kanyang boses kumpara sa paraan ng pagtrato niya kay Ina. Nakita niyang napayuko si Ina, dahan-dahang hiniwa ang prutas sa kanyang plato. Bawat kilos nito ay maingat, tila natatakot na makagawa ng ingay, na makagambala sa kanya. At ang pag-iingat na iyon ang lalong nagpapainis sa kanya. Ginagawa nitong masama ang kanyang imahe. Ginagawa siyang kontrabida sa sarili niyang pamamahay. Nag-ring ang kanyang cellphone. Isang tingin lang sa screen ay sapat na. Mama! Excuse me, sabi niya sa hangin, hindi partikular na para kay Ina at tumayo. Naglakad siya papunta sa hardin, kung saan ang malamig na hangin ng umaga ay bahagyang nagpabawas sa kanyang pagkainis. Marco, bungad ng boses ni Doña Victoria sa kabilang linya. Walang ihelo, walang tikamusta. Diretso sa punto, gaya ng dati. Nakausap ko na ang mga abogado. The prenuptial agreement is ironclad. Everything remains under the De Villa name. Siguraduhin mong pipirmahan niya iyan ngayong araw. Napabuntong hininga si Marco, ipinikit ang mga mata. Mama, hindi ba pwedeng mamaya na lang yan pag-usapan? We just got married. Precisely, giit ng kanyang ina, ang boses ay matigas na parang bakal. This is not real marriage, Marco. This is a business transaction to save face. Huwag na huwag mong kakalimutan iyan. Ang pamilya Reyes ay desperado. They will agree to anything. As for you, your only job is to play the part of a husband hanggang sa maisilang ang bata. Pagkatapos niyan, aayusin natin ang annulment. Malinaw ba? Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang paalala ng kanyang pagkabilanggo. Siya, si Marco De Villa, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ay naging isang tau-tauhan lamang sa isang palabas na idinirehe ng kanyang ina. Malinaw, ma, sagot niya, ang boses ay walang sigla. At isa pa, dagdag ni Doña Victoria, ang tono ay maihalong pag-alipusta. Huwag kang masyadong magpapadala sa anumang drama ng babaeng iyan. She is not De Villa.
She is temporary inconvenience. Pagkatapos ng tawag, hindi agad bumalik sa loob si Marco. Tumayo siya roon, nakatingin sa mga perpektong gupit na halaman, ngunit ang nakikita niya ay ang nakangiting mukha ni Clara. Si Clara. Ang liwanag. Ang kagalakan. Ang lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya. Kung si Clara lang sana. Iyon ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Kung si Clara lang sana ang asawa niya, ang bahay na ito ay magiging isang tahanan, hindi isang marangyang kulungan. Ang mga umaga ay magiging puno ng tawanan, hindi ng nakabibinging katahimikan. Bumalik siya sa loob, dumaan sa kanyang study para kunin ang kanyang briefcase. Sa pagmamadali, nahulog ang kanyang wallet. Kumalat ang laman nito sa sahig. Habang pinupulot niya ang mga credit card at pera, isang maliit na larawan ang nahagip ng kanyang paningin. Isang larawan nilang dalawa ni Clara, kuha sa isang beach sa Batangas, ilang buwan bago ang insidente. Nakangiti sila pareho, ang mga mata ni Clara ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga braso ni Marco ay nakayakap ng mahigpit sa baywang nito, na para bang hindi na niya ito papakawalan pa. Dahan-dahan niyang pinulot ang larawan. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang nakangiting mukha ni Clara. Isang matinding pananabik ang sumuntok sa kanyang dibdib. Ito ang ninakaw sa kanya. Ito ang ipinagkait sa kanya kapalit ng isang obligasyon, isang kahihiyan. Itinago niyang muli ang larawan sa isang lihim na bulsa ng wallet, na para bang ang pagtatago rito ay mapoprotektahan ang alaala mula sa maruming realidad ng kanyang kasalukuyan. Sa mga sumunod na linggo, ang mansyon ay naging isang entablado ng pag-iiwasan. Umuuwi si Marco ng gabi na, kapag siguradong tulog na si Ina. Umaalis siya ng maaga, bago pa ito magising. Kung magkasalubong man sila sa pasilyo, isang tipid na tango lang ang kanyang ibinibigay. Para sa kanya, si Ina ay isang anino lamang sa kanyang pamamahay, isang aninong nagpapaalala sa kanya araw-araw ng kanyang kabiguan. Ngunit may isang bagay na hindi niya maiwasan. Ang mga senyales ng pagbubuntis nito. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa telepono, tungkol sa isang mahalagang business deal, bigla siyang nakarinig ng isang kalabog mula sa itaas. Sinundan iyon ng isang sigaw mula sa isang kasambahay. Sir Marco. Si Maam Ina po. Naramdaman niya ang pagkainis. Ano na namang drama ito? Dad, I'll call you back, mabilis niyang sabi at ibinaba ang telepono. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdanan, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa inis sa abala. Sa labas ng kanilang kwarto, nakita niya ang dalawang kasambahay na natataranta. Sa sahig, nakahandusay si Ina, maputlang maputla. Anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay malamig at may otoridad. Hindi po namin alam, sir, sagot ng isa. Bigla na lang po siyang nahilo at natumba paglabas ng banyo. Napatiimbagang si Marco. Tiningnan niya ang anyo ni Ina. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na tinitigan niya ito ng matagal. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Mas payat ito kaysa dati, maliban sa tiyan nitong bahagya ng umuumbok. Tawagan ninyo si Ilhe Alcaraz. Sabihin ninyo, emergency, utos niya, bago binuhat si Ina papunta sa kama. Magaan ito, nakakagulat na gaan. Para siyang bumuhat ng isang babasaging manika. Ngunit sa halip na awa, ang naramdaman niya ay isang pagkadismaya. Ang pagbubuntis na ito. Ang dahilan ng lahat ng gulo sa buhay niya. Dumating ang doktor, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya de Villa. Pumasok ito sa silid habang si Marco ay nanatili sa labas, nakasandal sa pader, naghihintay na matapos na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang magbasa ng mga email, isang paraan upang ilayo ang kanyang sarili sa nangyayari sa loob. Maya-maya, lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Marco, Hijo. Dok, kumusta siya? Tanong ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Is it serious? Hindi naman. Normal lang yan sa kanyang kalagayan. Morning sickness, dehydration. Kailangan lang yan ng masusing pag-aalaga at pahinga, wika ng doktor, tinapik siya sa balikat. Pumasok ka. May maganda akong balita para sa inyong dalawa. Nag-aalangan man ay sumunod si Marco. Nakita niyang nakaupo na si Ina sa kama, nakasandal sa mga unan, mas may kulay na ang mukha.
Ang doktor ay nakatayo sa tabi nito, hawak ang isang maliit na aparato. Nakinig ako sa heartbeat, masayang sabi ni Ihi Alcaraz. Tumango lang si Marco, ang isip ay nasa isang acquisition proposal na kailangan niyang tapusin. Hindi siya interesado sa mga detalyeng ito. Lumingon ang doktor kay Ina, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Huwag kang mag-alala masyado sa pagkahilo mo, Ija. It's a very good sign in fact, it's double the sign. Huminto ito saglit para sa dramatiko epekto. Congratulations, Ref de Villa. Malusog ang kambal. Sa eksaktong sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Isang tawag mula sa kanyang head of operations. Isang problemang kailangan ng agarang solusyon. Itinaas niya ang kanyang hintuturo bilang senyas na sasagutin niya ang tawag at bahagyang lumayo patungo sa bintana. Yes, David. What's the update on the port strike? Sabi niya sa telepono, ang kanyang buong atensyon ay biglang nalipat sa negosyo. Narinig niya ang mga salita ng doktor sa likuran niya, congratulations, malusog, ngunit ang mga ito ay naging mga ingay na lang. Mga salitang hindi nabigyan ng kahulugan sa kanyang isip na abala na sa paglutas ng isang krisis sa kumpanya. Hindi niya narinig, o marahil, hindi niya pinansin, ang pinakamahalagang salita sa lahat. Kambal. Ang tanging nakita niya ay ang gulat sa mukha ni Ina, na mabilis nitong itinago. At para kay Marco, isa lang itong ordinaryong pagbisita ng doktor. Isa lang itong kumpirmasyon na malusog ang key problema na nasa sinapupunan nito. Isa lang itong paalala na ang sentensya niya ay magpapatuloy. Ang salitang tikambal ay dapat sanang nagdulot ng dobleng kagalakan. Ngunit para kay Ina, iyon ay dobleng bigat sa kanyang dibdib, dobleng takot para sa hinaharap. Sa mga linggong lumipas mula nang malaman niya ang balita, ang bawat paggalaw sa kanyang sinapupunan ay isang paalala, hindi ng isang himala, kundi ng isang komplikasyon sa isang sitwasyon na puno na ng sakit. Ang bahay ng mga De Villa, sa kabila ng karangyaan nito, ay naging isang malamig na mausolyo. Ang bawat sulok ay puno ng anino ni Marco, isang aninong umiiwas, isang presensyang mailap. Ang mga gabi ay ang pinakamahirap. Higa siya sa malawak na kama, yakap ang mga unan habang naririnig ang pagdating ng sasakyan ni Marco sa kalaliman ng gabi. Naririnig niya ang marahang yapak nito sa pasilyo, hindi papasok sa kanilang silid, kundi didiretso sa study sa ibabang palapag kung saan ito madalas natutulog. Ang bawat araw ay isang pagtitiis. Ngunit may isang munting pag-asa na kumakapit sa kanyang puso, isang napakanipis na hibla ng pag-asa. Kapag isinilang na sila, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang umuumbok na tiyan. Kapag nakita na niya sila, baka magbago ang lahat. Ang hiblang iyon ng pag-asa ay naputol sa isang gabing tahimik at malamig. Hindi siya makatulog. Ang bigat sa kanyang dibdib at ang paninikip ng kanyang paghinga ay nagtulak sa kanya na bumangon. Nagpasya siyang kumuha ng isang basong gatas sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad sa malawak na pasilyo. Ang kanyang mga paa ay walang ingay na lumalapat sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Habang papalapit siya sa hagdanan, narinig niya ang mga boses mula sa study sa ibaba, na bahagyang nakaawang ang pinto. Agad niyang nakilala ang mga iyon. Ang isa ay ang baritonong boses ni Marco, mababa at pagod. Ang isa naman ay ang matigas at walang emosyong boses ni Doña Victoria. Automatiko siyang huminto. Itinago niya ang sarili sa dilim ng pasilyo sa itaas, kung saan tanaw niya ang siwang ng pinto. Hindi niya intensyong makinig, ngunit isang salita ang binitiwan ni Doña Victoria, na parang isang kamay na humila sa kanya at pumigil sa kanyang pag-alis. Ang annulment. Nanigas si Ina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay kusang napahawak sa kanyang tiyan, isang kilos ng pagprotekta. Kailangang maging mabilis at malinis ang lahat pagkatapos niyang manganak, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nakausap ko na si Atoy Salcedo. The grounds will be psychological incapacity. Madali lang iyon. Ang mahalaga ay ang bata. Narinig ni Ina ang isang malalim na buntong hininga. Si Marco. Mama, hindi ba't masyadong malupit yon? Kaalis lang niya sa ospital, tapos. Malupit, putol ni Doña Victoria. Marco, ang malupit ay ang hayaan nating masira ang kinabukasan mo at ng kumpanya dahil sa isang pagkakamali. Ang kasal na ito ay isang pansamantalang solusyon. A business decision.
That's all it ever was. Huwag kang mag-alala sa bata. Isang de Villa here ang dinadala niya. He or she will be well taken care of. Hindi magkukulang sa anumang bagay. May sumunod na katahimikan. Para kay ina, ang bawat segundong lumilipas ay isang pagpapahirap. Nagdarasal siya, nagmamakaawa sa isip niya, na sana ipagtanggol siya ni Marco. Na sana'y may sabihin itong kahit isang salita lang para iparamdam na may halaga siya, na maihalaga sila. At siya, sa wakas ay tanong ni Marco, ang boses ay halos isang bulong. Anong mangyayari kay ina? Naramdaman ni ina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Ang sagot na magdidikta ng kanyang buong buhay. She will be given a generous financial settlement, sagot ng donya na para bang pinag-uusapan lang ang isang transaksyon sa negosyo. Sapat na para makapagsimula siya ng bagong buhay. Malayo sa atin. Malayo sa bata. Iyon ang pinakamalinis na paraan. She is not fit to raise the villa. Kailangan niyang maintindihan ang lugar niya. The child stays with us. That is non-negotiable. Kukunin nila ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni ina na parang isang putok ng baril. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Ang mundo niya ay umikot. Ang lahat ng tunog ay humina at naging isang ugong na lang, maliban sa boses ni Marco na naghihintay siya ng sagot. Isang mahabang, nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Gawin ninyo ang dapat gawin, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagod at pagsuko. Iyon lang. Walang pagtutol. Walang pakikipaglaban. Isang simpleng pagpayag. Isang sentensya ng kamatayan para sa kanyang pagiging ina. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang bawat hakbang pabalik sa silid ay 1,000 beses na mas mabigat kaysa kanina. Pagpasok niya sa kwarto, isinara niya ang pinto ng walang ingay. Ang malamig na mausolyo ay naging isang selda ng bilangguan. Tumingin siya sa paligid, sa malaking kama, sa mga mamahaling webles, sa mga kortinang seda. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Isang marangyang kulungan kung saan siya ay isang instrumento lamang, isang lalagyan na itatapon din kapag nakuha na ang mahalagang laman. Ang mga anak niya. Hindi lang isa. 2. 2 buhay na kinukuha na sa kanya bago pa man niya sila mayakap. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni ina. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y nag-anyong determinasyon. Ang takot ay hindi umalis, ngunit ito'y nag-anyong katapangan. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon na ang oras para kumilos. Hindi niya hahayaang kunin sa kanya ang kanyang mga anak. Hinding-hindi. Lumapit siya sa kanyang aparador at kinuha ang isang maliit na bag. Hindi niya pinansin ang mga mamahaling damit at alahas na bigay ng mga de Villa. Ang kinuha niya ay ang mga lumanyang damit, ang mga simpleng blusa at pantalon na dala niya mula sa Negros. Kinuha niya ang lahat ng perang naipon niya, na hindi naman kalakihan. Pagkatapos ay lumingon siya sa silid. Ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya sa buong bahay na ito ay si Manang Flora, ang matandang kasambahay na isinama niya mula sa kanilang hasyenda. Siya lang ang nakakaalam ng tunay niyang kalagayan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nagtungo sa service quarters. Gising pa si Manang Flora, nagtitiklop ng mga damit. Nang makita siya nito, agad itong nataranta. Ina, Ija. Bakit gising ka pa? May kailangan ka ba? Hindi na napigilan ni ina ang mga luha. Niyakap niya ang matanda. Manang, aalis na po ako, humihikbi niyang sabi. Nagulat si Manang Flora. Aalis? Saan ka pupunta, anak? Gabi na. At sa kalagayan mo di. Kailangan ko pong umalis, Manang. Kukunin nila sa akin ang mga anak ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang narinig. Ang mukha ni Manang Flora ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit at awa. Mga walang kaluluwa, bulong ng matanda. Hinawakan nito ang mga kamay ni ina. Ano ang plano mo? Hindi ko po alam, umiling si ina. Kahit saan.
Kahit saan na malayo sa kanila. Kahit saan na hindi nila kami mahahanap. Tumingin si Manang Flora sa kanya, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung ganoon, tutulungan kita. Sa loob ng 1 oras, kumilos sila ng mabilis at tahimik. Tinulungan siya ni Manang Flora na mag-impact ng kaunti pang gamit. Ibinigay nito sa kanya ang lahat ng naipon nitong pera, na pilit tinatanggihan ni ina, ngunit ipinilit ng matanda. Para sa mga apo ko, sabi nito, ang boses ay basag. Bago umalis, bumalik si ina sa silid. Kumuha siya ng 1 piraso ng papel at 1 panulat. Umupo siya sa kama, sa mismong lugar kung saan siya umiyak gabi-gabi. Ngunit ngayon, ang kamay niya ay hindi nanginginig. Ang mga luha ay pumatak sa papel habang siya'y nagsusulat. Hindi ito isang mahabang liham. Hindi ito puno ng galit o panunumbat. Ito ay isang paalam. Marco. Pinapalaya na kita. Naway mahanap mo ang kaligayahang hindi mo kailanman makikita sa akin. Celestina. Itinupi niya ang papel at inilagay sa ibabaw ng unan sa panig ng kama ni Marco. Ang panig na laging malamig at walang laman. Dinala siya ni Manang Flora sa labas sa pamamagitan ng pinto sa kusina. Sa dilim ng hardin, niyakap niya ang matanda sa huling pagkakataon. Mag-iingat ka, Ija, bili nito. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang isipin mo ay ang mga anghel dyan sa sinapupunan mo. Tumango si ina at tumalikod. Naglakad siya papalayo sa bahay na iyon, papalayo sa buhay na iyon, nang hindi na lumingon pa. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na siya sa loob ng isang bus na patungo sa timog. Hindi niya alam kung saan eksakto ang kanyang destinasyon. Ang mahalaga lang ay papalayo siya. Nakatingin siya sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalabo at nagiging mga maliliit na tuldok na para bang mga bituing namamatay. Isang kamay niya ang nakahawak sa kanyang bag at ang isa naman ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Ang mga luha ay dumadaloy pa rin sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kabiguan. Mayroon ng kislap ng katatagan. Siya ay mag-isa, buntis at walang patutunguhan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ikasal siya, naramdaman niyang malaya siya. At poprotektahan niya ang kalayaang iyon at ang mga buhay na nasa loob niya, kahit anong mangyari. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, itinayo ni Marco de Villa ang kanyang sarili bilang isang haligi ng industriya. Sa edad na 32, siya na ang CEO ng De Villa Group of Companies. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng tagumpay. Ang kanyang bawat desisyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang bawat kilos ay sinusubaybayan ng mundo ng negosyo. Nakatayo siya ngayon sa loob ng isang glass-walled boardroom sa pinakatuktok ng kanilang gusali sa Makati. Sa ibaba, ang Maynila ay isang komplikadong network ng mga kalsada at gusali, isang kahariang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sa harap niya, ang mga miyembro ng board ay tahimik na nakikinig habang ipinipresenta niya ang quarterly report. Ang mga numero sa screen ay kahanga-hanga. Growth. Profit. Expansion. As you can see, the projections for the next fiscal year are optimistic, provided we secure the merger with Mendoza Shipping Lines, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng otoridad. That is all. Thank you. Tumayo ang mga miyembro ng board at nagpalakpakan. Isa-isa silang lumapit upang batiin siya, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. Ninisyan niya sila, isang ngiting ensayado, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang sa wakas ay mag-isa na lang siya sa silid, na wala ang ngiti. Lumapit siya sa bintana at tinitigan ang syudad sa ibaba. Tagumpay. Nasa kanya na ang lahat ng pinangarap ng sinumang negosyante. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa katahimikan ng kanyang sariling isipan, may isang bahagi sa kanya na nananatiling hungkag. Isang kawalan na hindi mapunan ng kahit anong numero sa bank account o papuri mula sa mga kasamahan. Ang huling 5 taon ay isang malabo at mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga deal, mga flight, at mga walang katapusang pagpupulong. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, ginawa itong kanyang kanlungan, kanyang dahilan. Ito ang tanging bagay na mailohika. Ang tanging bagay na kaya niyang kontrolin. Ang pag-alis ni Ina 5 taon na ang nakalipas ay, sa simula, isang kaluwagan. Ang maikling sulat na iniwan nito, pinapalaya na kita, ay parang isang pagpapatawad.
Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang kaluwagan ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Walang sinuman sa pamilya ang bumanggit pa sa pangalan nito. Para bang si Celestina Reyes ay hindi kailanman umiral. Para bang ang maikling kasal nila ay isang masamang panaginip na lang. Ngunit minsan, sa kalaliman ng gabi, kapag ang ingay ng negosyo ay humupa na, naaalala niya. Naaalala niya ang isang babaeng may malulungkot na mata na tahimik na umiiyak sa dilim ng kanilang silid pangkasal. At sa mga sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumadagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagmumuni-muni ay pinutol ng pagring ng kanyang telepono. Mama! Marco, I expect you for dinner tonight. 7 o'clock sharp, sabi ni Doña Victoria, walang puwang para sa pagtanggi. The Mendozas will be joining us. Wear the blue suit. Yes, Mama, sagot niya, isang sagot na naging otomatiko na sa loob ng maraming taon. Ang hapunan, gaya ng inaasahan, ay isang palabas. Ang mga Mendoza, kasama ang kanilang anak na babae na si Isabel, maganda, matalino, at mula sa tamang pamilya, ay perpekto para sa isang alyansa. Ang usapan ay umikot sa negosyo, politika, at mga biyahe sa Europa. Ngumiti si Marco sa mga tamang pagkakataon. Nakipag-usap siya kay Isabel tungkol sa sining at panitikan. Ginampanan niya ang kanyang papel ng walang mali. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape na lang sila ni Doña Victoria, sinimulan nito ang tunay na pakay. Isabel is a fine young woman, Marco. An alliance with the Mendozas will solidify our dominance in the Asian market for the next 50 years, sabi nito, tinititigan siya ng diretso sa mata. It's time. Kailangan na nating tapusin ang nakabinbin na problema. Alam na ni Marco kung ano ang tinutukoy nito. Ang annulment. Ilang taon na tayong naghahanap, pagpapatuloy ng kanyang ina, may bahid ng pagkainis sa boses. Para siyang naglahong bula. But Jimbay private investigator finally found her. May report na siyang ipinadala kanina lang. Isang Manila envelope ang inilapag ni Doña Victoria sa mesa. Ang pangalan ni Marco ang nakasulat sa labas. She's in some forgotten town in Batangas. Living a simple life, sabi nito na may halong pag-alipusta. Go to her. Dalhin mo ang mga papeles. Make her sign offer her money. Anything. Just get it done. The Mendozas are waiting for a proposal. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kinuha ni Marco ang envelope. Hindi niya ito binuksan. Mabigat ito sa kanyang kamay, hindi dahil sa mga papel sa loob, kundi dahil sa bigat ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon. Kinabukasan, habang nagmamaneho siya sa Slex sakay ng kanyang itim na German luxury car, binuksan niya ang report. Ang mga salita ay malamig at factual. Pangalan, Celestina Reyes. Tirahan, San Mateo, Batangas. Trabaho, nagmamay-ari ng isang maliit na karinderya. May isang litratong nakastaple sa papel. Kuha ito mula sa malayo. Isang babaeng nakatali ang buhok, suot ang isang simpleng duster, nagwawali sa harap ng isang maliit na tindahan. Si Ina. Ngunit iba na ito. Mayroon siyang ngiti sa labi habang kinakausap ang isang matandang babae. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Marco sa kanya. Habang papalayo ang kanyang sasakyan mula sa Maynila, tila iniiwan din niya ang kaayusan at ipinapalit sa isang mundong hindi niya naiintindihan. Ang mga matataas na gusali ay napalitan ng mga bukirin. Ang ingay ng trapiko ay napalitan ng katahimikan ng probinsya. Naramdaman niya ang pagkainis sa mabagal na takbo ng buhay dito. Ang bawat tricycle na kailangan niyang bagalan ay isang abala. Ang San Mateo ay mas maliit at mas liblib pa kaysa sa inaasahan niya. Ang mga kalsada ay makikitid. Ang mga bahay ay simple, ang iba ay gawa lang sa kahoy. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan gaya ng nasa address. Ina's Eatery, basa niya sa isang hand-painted na karatula. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo lang siya roon, tinitingnan ang lugar. Ito ba ang tinakbuhan niya? Isang buhay na ganito kasimple. Isang bahagi sa kanya ang nakaramdam ng awa. Isang bahagi naman ang nakaramdam ng pagtataka. Bumuntong hininga siya. Tapusin na natin ito. Kinuha niya ang briefcase na naglalaman ng mga papeles ng annulment.
Inayos niya ang kanyang mamahaling suite na tila hindi nababagay sa maalikabok na paligid. Bago siya bumaba, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Nakita niya ang isang lalaking pagod, ang mga mata ay walang emosyon. Ito ay isa lamang transaksyon. Isa pang deal na kailangang isara. Bumaba siya ng sasakyan. Ang init ng hapon ay sumalubong sa kanya. Naglakad siya patungo sa maliit na bahay na katabi ng karinderya. Gawa ito sa pinaghalong semento at kahoy, may mga halamang nakapalibot dito. Simple, ngunit malinis. Huminto siya sa harap ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok. Ito na iyon. Ang huling kabanata ng isang pagkakamali. Pagkatapos nito, malaya na siya. Talagang malaya na. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, isang malakas na tawanan ng mga bata ang pumunit sa katahimikan. Mula sa gilid ng bahay, dalawang batang lalaki ang tumakbong naghahabulan. Ang kanilang mga halakhak ay dalisay at puno ng buhay. Pareho silang nakasuot ng simpleng sando at shorts, ang kanilang mga paa ay maalikabok. Napatigil si Marco, bahagyang napaatras. Hindi niya ito inaasahan. Ang batang nauna, sa kanyang pagmamadaling makatakas, ay hindi siya napansin. Dire-diretso itong bumangga sa kanyang mga binti. Aray, sabi ng bata, nawala ng balanse at napaupo sa lupa. Otomatikong napayuko si Marco. Are you okay? Itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang buhok nito ay magulo, ang pisngi ay may bahid ng dumi. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon, ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka. At sa ilalim ng kaliwang mata ng bata, may isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Marco. Isang nunal. Isang maliit na nunal. Sa eksaktong lugar. Katulad ng sa kanya. Ang mundo ni Marco ay tila huminto. Ang ingay ng paligid ay nawala. Ang init ng araw ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging nakikita niya ay ang nunal na iyon, isang perpektong salamin ng sarili niya sa mukha ng isang batang estranghero. Sorry po, sabi ng bata sa isang maliit, magalang na boses, habang pinapagpagan ang kanyang shorts at mabilis na tumayo. Ngunit hindi na narinig ni Marco ang mga salita. Nakatitig lang siya, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis, ang kanyang isip ay nagkakagulo. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang mga ugat habang pinoproseso ng utak niya ang imposible. Ang nunal. Ang hugis ng mukha. Ang mga matang iyon na may bahid ng pagkaseryoso kahit sa paglalaro. Lito. Ang sabi ko dahan-dahan lang. Isang boses ng bata ang sumigaw mula sa likuran, at ang isa pang batang lalaki ay lumitaw. Ito ay bahagyang mas maliit, at ang buhok nito ay mas tuwid. Ngunit ang mukha nito ay pamilyar din sa isang paraan na nakakagulat. Magkaiba sila, ngunit mayroon silang iisang amang pinagmulan na hindi maipagkakaila. Kambal. Ang salita mula sa nakaraan. Ang salitang binaliwala niya. Ang salitang hindi niya narinig dahil sa isang tawag sa telepono. Malusog ang kambal. Ang mga salita ni Ify Alcaraz ay biglang bumalik sa kanya na parang isang kulog, malinaw at nakabibingi. 5 taon itong natutulog sa isang sulok ng kanyang alaala, at ngayon ay gumising ito na mailakas ng isang bagyo. Napaatras si Marco ng isang hakbang, ang kanyang briefcase ay halos mabitawan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tiningnan niya ang dalawang bata, pagkatapos ay ang pinto ng bahay, pagkatapos ay pabalik sa mga bata. Ang kanyang perpektong kontroladong mundo, ang kanyang mundong binuo sa lohika at mga numero, ay biglang gumuho sa harap ng isang katotohanang hindi niya kayang ipaliwanag gamit ang anumang business chart. Ang batang may nunal, si Lito, ay tumingin sa kanya ng may pag-usisa. Okay lang po kayo, sir. Namumutla po kayo. Ang isa pang bata ay lumapit at humawak sa braso ng kapatid nito. Tara na, Lito. Baka bisita ni Mama, bulong nito, bahagyang nahihiya sa estranghero na nakatayo sa harap nila na parang isang estatwa. Bisita ni Mama. Si Ina. Si Ina, na umalis na walang paalam, na iniwan lang ang isang maikling sulat. Si Ina, na buntis nang umalis. Buntis sa kanila. Ang mga piraso ng palaisipan ay mabilis na nagkabit-kabit sa isip ni Marco. Ang pag-alis nito. Ang pananahimik nito sa loob ng 5 taon. Ang pagtatago nito sa isang liblib na lugar. Hindi ito pagtakas mula sa kanya.
Ito ay pagtakas para sa kanila. Ang bigat ng katotohanang iyon ay tumama sa kanya ng buong puwersa, mas malakas kaysa sa anumang pagkalugi sa stock market, mas nakakagulat kaysa sa anumang pagbagsak ng kumpanya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, mayroon siyang mga anak. Mga anak na hindi niya alam na nabubuhay. Mga anak na lumaki nang wala siya. Ang mga papeles ng annulment sa loob ng kanyang briefcase ay biglang naging napakabigat na para bang gawa sa tingga. Ang rason kung bakit siya naroon, ang tapusin ang isang kasal, ang palayain ang kanyang sarili para sa isang mas magandang alyansa sa negosyo, ay biglang naging isang napakalaking kalokohan. Isang kasuklam-suklam na insulto sa realidad na nakatayo ngayon sa harap niya sa anyo ng 2 maliliit na bata. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, nanginginig ng bahagya, na para bang gusto niyang hawakan ang mukha ng bata, upang kumpirmahin na totoo ito, na hindi siya nananaginip. Ngunit ibinaba niya rin ito agad. Ano ang karapatan niya? Ang pinto ng bahay ay bumukas. At mula roon, lumabas si Ina. Ang amoy ng ginisag-gisang bawang at sibuyas ang bumabalot sa maliit na kusina ni Ina. Ito ang amoy ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ang amoy ng kanyang munting tagumpay. Habang hinahalo niya ang sinigang sa palayok, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa labas, naririnig niya ang dalisay at malakas na halakhakan ng kanyang kambal. Lito at Lando. Ang kanyang araw at buwan. Ang kanyang lakas at ang kanyang mundo. 5 taon. 5 taon ng pagtatago, ng paghihirap, ng pagpupursigi. Mula sa isang babaeng takot at walang-wala, itinayo niya ang buhay na ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang maliit na karinderya. Ang simpleng bahay. Ang payapang komunidad na yumakap sa kanya at sa kanyang mga anak ng walang tanong. Dito, siya ay si Aling Ina, ang masipag na ina ng kambal. Walang nakakakilala kay Celestina de Villa. At iyon ang gusto niya. Ang halakhakan sa labas ay biglang napalitan ng katahimikan na sinundan ng isang mahinang iaray. Binitawan niya ang sandok at sumilip sa bintana. Ang puso niya ay bahagyang kumabog, isang normal na reaksyon ng isang ina. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang simpleng pagkakadapa. Isang itim na kotse. Isang mamahaling kotse na bago at makintab, na tila isang itim na hiwa sa maalikabok na tanawin ng San Mateo. At sa tabi nito, nakatayo ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang suit na mas mahal pa marahil kaysa sa buong bahay niya. At ang lalaking iyon. Ang sandok na hawak niya ay bumagsak sa sahig na kawayan, lumikha ng isang matunog na kalampag na hindi niya pinansin. Nanigas siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa kanyang bakuran, nakikipag-usap, o mas tamang sabihing, nakatitig, sa kanyang anak na si Lito. Marco. Ang pangalan ay parang isang laso na gumapang pabalik sa kanyang sistema pagkatapos ng 5 taon. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang amoy na niluluto niya ay biglang nawala. Ang tanging naroon ay ang imahe ng lalaking iyon, ang kanyang asawa sa papel, ang ama ng kanyang mga anak, ang multo ng kanyang nakaraan na bumalik upang siya'y guluhin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang unang instinct niya ay ang tumakbo, isara ang pinto, at magtago kasama ang kanyang mga anak. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Nakita na niya ito. At sigurado siyang nakita na rin ito ang mga bata. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Isang pader na yelo ang mabilis na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ito ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon upang protektahan ang sarili. Hindi niya hahayaang gumuho ito ngayon. Hindi sa harap niya. Hindi sa harap ng kanyang mga anak. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa duster at lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paghinga ay kinokontrol. Tinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang ekspresyon ay blanko at malamig. Lito, Lando, pumasok na kayo sa loob, utos niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Walang sinuman ang makakahalata sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Agad na sumunod ang kambal na naramdaman ang pagbabago sa tono ng kanilang ina. Nagtago sila sa likod ng kanyang saya, sumisilip sa matangkad na estranghero. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. 5 taon. Ang mukha ni Marco ay mas matipuno ngayon, may mga guhit ng pagod at otoridad na wala pa noon. Ngunit ang mga mata nito ay pareho pa rin, maliban sa isang bagay.
Mayroon itong ekspresyon na hindi pa niya nakikita dati, isang malalim na pagkabigla, isang pagkalito na halos mukhang sakit. Tinitingnan nito hindi lang siya, kundi ang mga batang nakatago sa likuran niya. Ngayon mo lang ba napansin? Isang mapait na tanong ang sumagi sa isip ni Ina. Ano ang ginagawa mo dito, Marco? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng init. Bawat salita ay isang piraso ng yelo. Tila natauhan si Marco mula sa kanyang pagkatulala. Inayos nito ang kanyang suwit, isang kilos na pilit. Ang mga mata nito ay umiwas sa mga bata at muling tumuon sa kanya. Ang pagkabigla sa mukha nito ay napalitan ng isang pamilyar na maskara, isang maskarang malamig at pangnegosyo. Ina, sabi nito, ang pagbigkas sa kanyang pangalan ay parang banyaga sa bibig nito. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot. Mayroon, git nito, at itinaas ang itim na briefcase. I'm here for the annulment. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang magdulot ng kaluwagan. Ito na ang katapusan. Ang formalidad na magpapalaya sa kanya ng tuluyan. Ngunit sa pagkarinig nito mula mismo sa kanya, habang nakatayo siya sa lupang pinaghirapan niya, sa harap ng mga anak na itinago niya, ang mga salita ay parang isang sampal. Isang paalala na para sa kanya, siya at ang mga anak niya ay isang abala lamang na kailangang ayusin. Kung ganoon, bilisan na natin, sabi niya, ang kanyang boses ay mas lalong tumigas. Ipinapakita niyang hindi siya apektado. Pumasok ka. Huwag tayong gumawa ng eksena dito. Tumalikod siya at pumasok sa bahay, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Narinig niya ang pag-aatubili sa mga yapak nito bago ito sumunod sa loob. Ang sala nila ay maliit at simple. Isang lumang sofa, isang maliit na mesang gawa sa kawayan. Malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De Villa. Nakita ni Ina ang paglibot ng mga mata ni Marco sa paligid. Hindi niya mabasa kung ito ba ay awa o pag-alipusta. Hindi na mahalaga. Maupo ka, sabi niya, itinuro ang sofa. Siya ay nanatiling nakatayo. Umupo si Marco, ang kanyang malaking katawan ay tila hindi akma sa maliit na kasangkapan. Inilapag nito ang briefcase sa mesa at binuksan ito. Ang tunog ng mga click ng lock ay parang putok ng baril sa katahimikan. Inilabas nito ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ito ang mga papeles, sabi nito, itinulak ang folder sa ibabaw ng mesa. Yina lawyers prepared everything. All you need to do is sign D. Hindi niya pinansin ang mga papel. Sino po siya, Mama? Ang boses ay maliit at nag-uusisa. Si Lando. Nakasilip pa rin ito mula sa pinto ng kanilang silid, kasama si Lito. Naramdaman ni Ina na parang may humigpit sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sa kanyang mga anak at pilit na ngumiti. Bisita lang ni Mama, anak. Maglaro muna kayo sa loob, okay? Tumango ang mga bata at isinara ang pinto, ngunit alam ni Ina na nakikinig pa rin sila. Hinarap niyang muli si Marco. Ang galit na pinipigilan niya ay unti-unting kumakalat na parang lason. Pagkatapos mong pirmahan, pagpapatuloy ni Marco, tila hindi narinig ang tanong ng bata, mayroon kang matatanggap na financial settlement. It's generous. Sapat para mabuhay ka ng komportable. Iyon na iyon. Ang huling patak. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang mga labi. Pera, tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng 5 taon, pera pa rin ang katumbas ng lahat? Umalis ka na, Marco. Pumirma ako o hindi, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Tumayo si Marco, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Ina, hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi, putol niya, ang pader na yelo ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Naintindihan ko ang lahat 5 taon na ang nakalipas, Marco. Narinig ko. Narinig ko ang usapan ninyo ng ina mo. Naintindihan ko na ako at ang dinadala ko noon ay isang problema lang na kailangang itapon kapag hindi na kailangan. Kaya huwag mo akong sabihan na hindi ko naiintindihan. Natigilan si Marco. Ang alaala ng gabing iyon ay malinaw na bumalik sa kanyang mukha. Umalis ka na, ulit ni Ina, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, pagod na sa pakikipaglaban. Pipirmahan ko. Ipadala mo na lang sa abogado mo. Basta umalis ka na.
Kinuha niya ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Tumalikod siya, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Narinig niya itong bumuntong hininga. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mga yapak nito papalabas ng pinto, ang pagsara ng pinto ng kotse, at ang tunog ng makinang unti-unting papalayo. Nang sigurado na siyang wala na ito, doon palang bumagsak ang kanyang mga balikat. Napasandal siya sa pader, ang mga dokumento ay mahigpit pa ring hawak. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Matapos niyang patulugin ang kambal, umupo siya sa maliit nilang sala, ang tanging ilaw ay mula sa buwan sa labas. Binuksan niya ang folder. Mga salitang legal. Annulment. Psychological incapacity. Mga kasinungalingan na magpapalaya sa kanya. Tinitigan niya ang linya sa ilalim kung saan nakalaan ang kanyang pirma. Celestina Reyes de Villa. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon. Pumasok siya sa silid ng mga bata. Natutulog sila ng mahimbing, ang kanilang mga mukha ay payapa. Hinaplos niya ang buhok ni Lito, ang daliri niya ay bahagyang dumampi sa nuna sa ilalim ng mata nito. Pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi ni Lando. Sila ang kanyang buhay. Sila lang ang mahalaga. Ang pagpirma sa mga papel na ito ay para na ring pagbura sa kanilang pinagmulan. Ngunit hindi ba't iyon naman ang ginawa niya sa loob ng 5 taon? Bumalik siya sa sala, handa nang tapusin ang lahat, nang marinig niya ang isang maliit na boses. Mama! Si Lando, nakatayo sa may pinto, kinukusot ang kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito ay napunta sa isang bagay sa ibabaw ng maliit na aparador, isang bagay na hindi niya kayang itapon. Isang maliit, kupas na larawan na itinago niya sa ilalim ng isang libro. Ang nag-iisang larawan ni Marco na mayroon siya, kuha mula sa isang magazine noon. Itinuro ito ni Lando, ang kanyang daliri ay maliit at inosente. Sa isang boses na puno ng pagtataka at pag-asa na dumurog sa puso ni Ina, nagtanong ito. Mama, siya po ba ang papa namin? Ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan ay parang isang ugong na walang katapusan habang binabagtas niya ang daan pabalik, papalayo sa bahay ni Ina. Ngunit kahit gaano pa kabilis ang kanyang takbo, hindi niya matakasan ang mga imaheng nakatatak na sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ina, matigas at puno ng sakit na pilit itinatago, ang 2 batang lalaki. Ang kanilang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa, at ang tanong na, kahit hindi niya direktang narinig, ay umalingaw sa kanyang kaluluwa na parang isang hatol. Mama, siya po ba ang papa namin? Napapreno siya ng biglaan sa gilid ng kalsada, ang mga gulong ay gumawa ng maikling, galit na ingay sa graba. Hinampas niya ang manibela. 1 beses. 2 beses. Ang galit ay hindi para kay Ina. Ito ay para sa kanyang sarili. Isang galit na 5 taon na niyang hindi pinapansin, na ngayon ay sumabog ng buong lakas. Ang mga papeles ng annulment ay nakapatong sa upuan ng pasahero, na para bang nanunuya sa kanya. Ang misyon niya ay simple, papirmahin si Ina, tapusin ang lahat, at bumalik sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang buhay na iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Isang toring gawa sa salamin na itinayo sa pundasyon ng panlilinlang at pagwawalang bahala. Kambal. Mayroon siyang 2 anak. At sa loob ng 5 taon, ang tanging inisip niya ay kung paano makakawala sa ina ng mga ito. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela, ang amoy ng mamahaling katad ay biglang naging nakakasulaso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang nakita niya ay ang nunal sa ilalim ng mata ng batang si Lito. Ang sarili niyang nunal. Isang selyo ng kanyang dugo na hindi niya maikakaila. Hindi siya maaaring bumalik sa Maynila. Hindi pa. Hindi nang ganito. Pinaandar niyang muli ang sasakyan at naghanap ng pinakamalapit na inn, isang maliit na lugar na malinis tingnan. Kumuha siya ng isang silid. Ang unang ginawa niya ay tanggalin ang kanyang suit at itapon ito sa isang silya na para bang ito'y marumi. Nagbuhos siya ng malamig na tubig sa kanyang mukha sa banyo, tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay isang estranghero. Isang sihil. Isang tagumpay. Isang ama na walang kwenta. Kinabukasan, hindi siya nagpakita kay Ina. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa, nagmasid siya.
Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi kapansin-pansin, kung saan tanaw niya ang Iinas Eatery. At doon, nakita niya ang isang mundo na hindi niya alam na umiiral. Nakita niya si Ina, hindi ang babaeng tahimik at laging nakayuko na nakilala niya, kundi isang babaeng puno ng buhay. Mabilis ang kanyang mga kilos habang naghahain sa mga customer. May ngiti sa kanyang labi habang nakikipag-usap sa isang matandang lalaki. May lambing sa kanyang mga mata habang pinupunasan ang bibig ni Lando na may natirang kanin. Nakita niya kung paano siya igalang ng mga tao sa maliit na komunidad na iyon. Nakita niya ang lakas sa bawat kilos nito, ang tatag na binuo mula sa mga taon ng pag-iisa. Ito ang babaeng gusto niyang itapon kapalit ng isang business merger. Ang katotohanang iyon ay sumampal sa kanya ng masakit. Hapon na nang maglakas loob siyang lumabas ng sasakyan. Naglakad-lakad siya sa plaza, sinusubukang unawain ang simpleng takbo ng buhay doon. Nakita niya ang kambal na naglalaro ng bola, kasama ang ibang mga bata. Ang bola ay gumulong papalapit sa kanyang kinatatayuan. "Sir, paabot po ng bola," sigaw ni Lito, ang mas makapal ang mukha sa dalawa. Pinulot ni Marco ang bola. Gawa ito sa goma at medyo marumi na. Tinitigan niya ito na para bang isa itong bagay mula sa ibang planeta. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga bata. "Salamat po," sabi ni Lito, kukunin na sana ang bola. "Sino ka nga pala?" tanong ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Ako po si Lito." "At ito po si Lando," sagot ng bata, itinuro ang kapatid na nahihiyang nagtatago sa likod niya. "Gusto mong maglaro?" alok ni Marco, isang alok na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Nagkatinginan ang kambal pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ngumiti si Lito. "Sige po. Pasa niyo po sa akin." Sinubukan ni Marco. Ang una niyang sipa ay masyadong malakas at lumampas sa mga bata. Ang pangalawa ay masyadong mahina. Siya, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya, ay hindi marunong makipaglaro ng bola sa sarili niyang mga anak. Ang eksena ay katawa-tawa, ngunit sa puso ni Marco may isang bagay na unti-unting natutunaw. Ang tawa ng mga bata sa kanyang kapalpakan ay hindi pang-iinsulto. Ito ay dalisay na kagalakan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kislap ng init na hindi nagmumula sa tagumpay o kapangyarihan. Ito ay isang bagay na mas simple at mas totoo. Nang mag-ring ang kanyang cellphone, bumalik siya sa realidad. Tiningnan niya ang screen. "Mama!" Ang init na naramdaman niya ay biglang napalitan ng lamig. "Excuse me," sabi niya sa mga bata at lumayo ng kaunti. "Marco, nasaan ka na?" Nag-aalala na ang mga Mendoza. Ano nang nangyari? Pumirma na ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Doña Victoria, walang pasensya sa kanyang tono. Huminga ng malalim si Marco, tinitingnan ang kanyang mga anak na naglalaro sa di kalayuan. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. "Hindi pa," sagot niya. "Anong ibig mong sabihin na hindi pa? Ibinigay mo ba ang alok? Pinirmahan mo ba ang tseke?" "Marco, wag mo akong sabihing nagiging emosyonal ka dahil sa babaeng yan. May mga anak ako, Mama," putol niya, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ng kanyang ina mula sa kanya. "Dalawa. Kambal sila." May katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang puno ng pagkabigla. "That changes nothing," sa wakas ay sabi ni Doña Victoria, ngunit may bahagyang panginginig sa kanyang boses. "Mas lalo pa nating kailangang makuha ang bata, ang mga bata. Mas mahalaga sila ngayon sa pamilya. We will raise them." She can go." Noon, ang mga salitang iyon ay tatanggapin na lang ni Marco. Ngunit ngayon, pagkatapos makita ang kanyang mga anak, pagkatapos makita kung paano sila alagaan ni ina, ang mga salitang iyon ay parang isang krimen. "Hindi," sabi niya. Isang salita lang, ngunit ito ang pinakamabigat na salitang binitiwan niya sa buong buhay niya. "Hindi ko sila kukunin sa kanya." "Marco, huwag kang maging hangal." "I need more time," sabi niya, at bago pa makasagot ang kanyang ina, ibinaba na niya ang tawag. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya iyon. Ang pakiramdam ay nakakatakot, ngunit kasabay nito, nakapagpapalaya. Kinabukasan, may isa pa siyang kailangang gawin.
Isang multo mula sa nakaraan na kailangan niyang harapin upang tuluyang makalaya. Nag-dial siya ng isang numero na matagal nang nasa kanyang telepono, ngunit hindi niya tinatawagan. Nakipagkita siya kay Clara sa isang tahimik na coffee shop sa Alabang, kalahating daan mula sa Maynila at Batangas. Dumating itong nakangiti, masaya at payapa. Ibang-iba sa babaeng nasa kanyang alaala. Marco. It's been a long time, bati nito, umupo sa tapat niya. Ano nang meron? Biglaan yata. Nag-usap sila tungkol sa mga lumang araw, sa kanilang mga pangarap. Ngunit habang nagsasalita si Clara, napagtanto ni Marco na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng minahal niya o inakala niyang minahal niya. Ang babaeng ito ay masaya na sa kanyang buhay. May asawa na ito, isang arkitekto, at nagpaplano na silang magkaroon ng sarili nilang pamilya. Alam mo, Marco, sabi ni Clara, tinitingnan siya ng may tunay na pagmamalasakit. Lagi kong iniisip noon kung ano ang nangyari sa atin. Siguro, hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Bata pa tayo. But you know what? I'm happy for you. Narinig ko ang tungkol sa nangyari kay Ina. I hope you find her. I hope you fix things. May pamilya ka na, Marco. A real one. Ang sinabi ni Clara ay hindi isang pagtanggi. Ito ay isang basbas. At sa mga salitang iyon, ang huling hibla ng ilusyon na pinanghahawakan ni Marco sa loob ng 5 taon ay tuluyang naputol. Hindi niya minahal si Clara. Ang minahal niya ay ang ideya ng isang perpektong nakaraan na hindi nangyari. Umalis siya sa coffee shop na may bagong kalinawan. Ang kanyang landas ay malinaw na ngayon. Ang kinabukasan niya ay wala sa Maynila. Wala sa isang merger. Wala sa isang ilusyon. Ang kinabukasan niya ay nasa isang maliit na bayan sa Batangas, naghihintay. Buo na ang kanyang desisyon. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan pabalik sa San Mateo. Hindi na siya babalik sa inn. Diretso na siya sa bahay ni Ina. Itatapon na niya ang mga papeles ng annulment. Hihingi siya ng tawad. Magmamakaawa siya kung kinakailangan. Gagawin niya ang lahat para maging ama sa kanyang mga anak at marahil, kung papalarin, para maging asawa sa babaeng hindi niya kailanman pinahalagahan. Nang malapit na siya sa bahay, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng kaba. May isa pang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng karinderya. Isang itim na Mercedes. Isang sasakyang kilalang-kilala niya. Mabilis siyang bumaba. At doon, sa harap ng pinto ng maliit na bahay, tumambad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo roon si Doña Victoria de Villa sa kanyang perpektong postura at mamahaling damit na para bang isang reyna sa lupain ng mga pulubi. Nakatingin siya pababa, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. At sa harap niya, nakatayong parang isang kalasag sa harap ng kanyang 2 anak, ay si Ina. Ang mukha ni Ina ay maputla ngunit puno ng determinasyon. Ang 2 bata ay nakakapit sa kanyang saya, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Huli na siya. Ang kanyang pinakamalaking hadlang ay narito na. Ang pagdating ni Doña Victoria de Villa ay parang isang biglaang paglamig ng hangin sa isang mainit na hapon. Ang kanyang presensya ay dominanteng-dominante, ang kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason sa simpleng hangin ng San Mateo. Nakatayo siya roon, perpekto at walang bahid ng anumang dumi mula sa paglalakbay, ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat sulok ng kanilang munting tahanan. At huminto ito sa kanyang 2 anak na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dester. Naramdaman ni Ina ang panginginig ng mga tuhod ni Lando sa likod niya. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naging isang kalasag. Itinago niya ang kanyang mga anak sa kanyang likuran. Ang kanyang tindig ay naging matatag sa kabila ng rumaragasang takot sa kanyang dibdib. Ito ang babaeng nagplano na kunin ang kanyang mga anak. Ito ang babaeng tumingin sa kanya na parang isang kasangkapan lamang. Celestina, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng init, na para bang 5 taon ay isang araw lang ang lumipas. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Ina patungo sa kambal. So, these are the children. Mayroong pagtatasa sa kanyang mga mata, hindi pagmamahal. Para siyang tumitingin sa isang magandang lahi ng kabayo. They look like the Villas. Ano po ang kailangan ninyo, Senora? Tanong ni Ina, ang pormalidad sa kanyang boses ay isang sandata.
Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Donya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Direkta, gaya ng dati. Gusto ko iyan. Nag-utos ito sa kanyang driver na mabilis na lumapit dala ang isang attache case. Binuksan ito ng driver at inilabas ang isang puting sobre. Alam kong narito ang anak ko upang ibigay sa iyo ang mga papeles ng annulment. I'm here to expedite the process. Inabot niya ang sobre kay Ina. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Ina. Sa loob, hindi mga dokumento ang laman kundi isang tseke. Isang manager's check. Ang mga numero na nakasulat dito ay sapat na para bumili ng 10 bahay na katulad ng sa kanya. Consider that your parting gift. A token for your troubles, sabi ni Doña Victoria. Pirmahan mo ang mga papeles. Iwanan mo ang mga bata. At maaari ka nang magsimula ng bagong buhay, malayo dito, malayo sa amin. It's the best for everyone. They will be raised as de villas, with every privilege you can never provide. Nakatitig si Ina sa tseke. Ang bawat zero ay isang insulto. Isang sampal. Ang halaga ng kanyang pagiging ina. Ang presyo ng kanyang mga anak. Ang galit na sa simula ay isang maliit na baga, ay biglang nagliyab. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tseke, patungo sa mga mata ng Donya. Ang mga anak ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at nanginginig sa galit, ay hindi ibinebenta. Huwag kang maging sentimental, Celestina. Be practical. This is a better life for them. Ang pinakamagandang buhay para sa kanila ay sa tabi ng kanilang ina. Isang ina na walang maibibigay kundi isang sirasirang bahay at kinabukasang walang kasiguraduhan. Sa eksaktong sandaling iyon, isang anino ang dumaan sa kanilang pagitan. Ang eksenang sumalubong kay Marco ay ang kanyang pinakamasamang bangungot. Ang kanyang ina, nakatayo roon na parang isang mananakop, at si Ina, na buong tapang na nakikipaglaban hindi para sa sarili, kundi para sa mga batang takot na takot sa likod nito. At sa kamay ni Ina, nakita niya ang puting papel. Ang tseke. Ang pinakasukdulan ng kalupitan ng kanyang ina. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya ang bumugso sa kanyang dibdib. Isang galit na para sa kanyang ina, ngunit higit sa lahat, para sa kanyang sarili, sa kanyang kaduwagan, sa kanyang pagkabulag sa loob ng maraming taon. Sa 3 mabilis na hakbang, nasa pagitan na siya nila. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ina, sa sakit at tapang na nag-aagawan sa mukha nito. Dahan-dahan, kinuha niya ang tseke mula sa nanginginig nitong kamay.